Shocking news! Ito talaga, shocking news talaga. May balita sa Congress na lumabas na etong si Marcos Jr. daw ay malapit ng mamatay dahil sa malubhang sakit dahil sa cancer. Nako. Mamaya ako papakita ko to sa inyo mga banateros, mga kabiyaya, at ang importante dito ay ma-share nyo itong video na to para malaman pa po ng iba pa nating mga kababayan. Dahil napaka-importante po nito. Nako, kung mamaya ikukwento ko sa inyo. So syempre, bago ang lahat, hindi ko nadala ang ipopromote ko sana na pabango. Hindi. Ito muna tayo. Una-una po sa lahat ay maraming salamat sa nagregalo nitong relo na to. Hindi ko na po babanggitin kung sino ang pangalan niya, pero ako po ay lubos pong nagpapasalamat dahil first time po akong naregaluhan ng ganitong relo. No? Mamahalin. Hindi wala ho yun sa presyo. Sabi ko nga, hindi sukatan ng presyo. Hindi kung mahal maon mura itong relo na to. Ang ano po ay sobra akong natuwa at talagang tumagos sa aking tagapusuan, sa aking puso, na nagpapasalamat po ako sa nagbigay nito dahil first time po na may nagregalo sa akin ng relo at first time ko din pong nagsuot ng relo. Salamat, maraming salamat po sa blessing na ipinagkakaloob nyo sa akin at maraming salamat sa tiwalang ibinibigay nyo sa buong Banateros Brothers. Yung ganda, oh. Panis! Ay. So yun na nga, no, may nakalap tayong balita na etong Congress ay alam na daw ng buong Congress na etong si Marcos Jr. ay talagang lumalala na ang sakit niya dahil sa cancer. Ano bang cancer ito, no? At ang masakit dito, pilit na pinagtatakpan ito dahil ayaw nila, no? Ayaw nilang lumabas, ayaw nilang mabulgar. Ito dahil baka ito pa daw ang pagsimula ng pagkakaisa ng taong bayan para patalisikin si Marcos Jr. Para daw hindi lang mapalitan ni VP Sara Duterte. Sadyang sobrang lala na daw po talaga ng kalagayan ni President Bongbong Marcos. Hindi ko lang alam kung gaano po ito katotoo, pero mamaya hihimayin natin yan at ipapakita ko sa inyo. Wala pong prank, hindi po ito prank. Ito po ay balita galing sa Congress. Oo. At mamaya i-reveal ho natin yan. Pero grabe din, ang nakakagago dito, pinipilit na lang daw ni Marcos Jr. na matapos yung kanyang termino para lang kasi nga kapag ngayon hindi na rin daw naman din talaga nakaya. Hindi naman talaga din daw kaya ni Marcos Jr. na sa kadahilanan sa kanyang sakit na cancer, pinipilit niya na nga lang dahil ayaw nilang maupo si Vice President Sara Duterte bilang presidente ng Pilipinas. Alam naman natin na kapag nawala or bumaba sa pwesto, nawala or namatay, may nangyari sa presidente, ang papalit ay vice presidente. At ang masakit pa dito, kapag sa oras na mawala si Marcos Jr., may isang tao na ipapalit. So sino yan? Mamaya sasabihin ko yan sa inyo. Pero dito muna tayo, syempre. Paki-follow na rin po ang aking Facebook page at ang aking TikTok account na J. Guevara at ang aking Facebook page na JG Banateros. May bago tayong Facebook, yung JG Banateros at TikTok account. May TikTok, dalawa po ang TikTok account ko. May JG Banateros din na TikTok account. Para sa lakab, ha? Dahil dyan, mapunta muna tayo dito, no? Bago tayo mapunta dun sa mismong main topic natin, dito muna tayo. Katulad lamang ho nito, sabi ni Remulla, alam mo yung pera na nakaw, hindi mo pwedeng ipakain sa anak mo. Yan. Ang karma lalabas sa mga anak mo. Weh, totoo ba yan? Papaniwalaan ba natin pinagsasabi ng mga Remulla?
Huwag ipakain sa mga anak. Eh paano yung mga kongresista na halos sunod sa luyo tuloy. Sunod sa luho yung kanilang mga anak dahil sa mga pera na ninanakaw nila galing sa kaban ng bayan. Eh paano naman yung mga yun? Huwag mong sabihin, John Vic Remulla, na pinaparinggan mo sila. Ha? Huwag mo sabihin pinaparinggan mo sila. At wag mo rin sabihin na parang pinaparinggan mo ata si Martin Romualdez at sila Marcos Jr. Ha? Alam mo naman ngayon na ang tinuturong mastermind sa flood control sa mga nangyayaring nakawan ngayon, pati ang pagkabaon sa utang ng Pilipinas at pati ang krisis na nangyayari sa Pilipinas ay ang nasa likod ay ang mga Marcos. Andiyan si Sandro Marcos, Lisa Araneta Marcos, Marcos Jr. at si Martin Romualdez. So pinaparinggan mo ba sila? Talo-talo na ba kayo ngayon? Iba din ha? Nagkakatalo-talo na pala ang mga walang iya. Iba rin ng karakas nyo ha. Kayo nagsusungagan na. O baka sadyang totoo lang yung balita na may malapit ng mamatay kaya parang bumabaliktad na kayo. Aba, maganda yan. Naabangan natin yan ha. Okay? O, dito tayo sa kabila. Eto. Nag-iingat kami ginagamit ng administrasyon ng lahat ng sangay ng gobyerno upang supilin ang katotohanan sa pamamagitan ng pagdiskredito. Ano to? Pagdiskredito sa 18 sundalo. Grabe, no? Hindi talaga naman. Di ba? Katulad nga niyan. Hindi nila kayang palagan yung mga ibinubulgar ng Seminay, ni Pastor Apollo Kibuloy, ni Pangulong Duterte. Anong ginawa sa mga yon, 'di ba? Si Pastor pilit na ginawan ng kaso, 'di ba? Pilit na ginawan ng kaso, ginawan ng kung ano-anong kaso, ano-anong pambibintang, binastos ang loob ng kingdom, ng isang banal na lugar, 'di ba? Sinaktan yung mga miyembro ng isang relihiyon, tinapunan ng sandamakmak na pulis, pero yung kay Atong Ang tsaka kay Saldico hindi nila magawa-gawa yan. 'Di ba? So ganun din ginawa kay Pangulong Duterte. Kay Pangulong Duterte, parang ang sarap mangulangot, no? Uy. Parang ang sarap mangulangot. Parang ang sarap laging gumanon sa mukha mo pag may relo ka palang ganito. Ay. Ako. Di ba? Anong ginawa kay Pangulong Duterte? Inilabas yung sa Bicam. Hindi nila kayang lusutan. Puta na, kinidnap si Pangulong Duterte. Dinala sa dahig. Kaninong pera ang ginastos? Pera nating lahat. Ang lapit, di ba? Kaya totoo itong sinasabi ni Attorney Baligod na ginagamit lahat ng sangay ng gobyerno para gipitin sila. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag.
ang Pilipinas.